beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Chang Ami from Japan, Kabayan Aries. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong October 5 to 11. Related ka ba kay Leo? Leo, Taurus, Aquarius, Virgo. Uy, yung ganda. Lakasan mo lang yung loob mo. Kasi this time maayon sa'yo si Universe. No? Magkakaroon ng pagbabago sa buhay mo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading is in description below. Pakicheck na lang, nasa baba ng video po para sa personal reading. General reading tayo, Aries, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan. Energy reading tayo, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi nyo tatandaan na kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong buhay. Wala sa baraha, wala sa sinuman. Guide lang po kami. Ano ang energy ni Aries this week? Show me, show me, show me, show me. Energy ni Aries this week. Show me. Uy! Saro ko sa'yo, oh. Diba? Lumabas ulit. Okay, ang energy mo this week. Energy mo this week, andoon ka sa situation mo na yes, there's an emotion kasi nagtitink ka na sana is mag-turn around na sa'yo yung kapalaran, ano, ang sinasabi dito. Kaya nahadon ka sa sitwasyon mo na maaring isa ba is nalilito, kailan kaya, no? Imbalance kasi yung situation. Handin yung sitwasyon na feeling emotions, nagkakaroon ng emotions this week. Sa nakikita ko sa'yo dito, umaasa ka talaga, no, na sana is magkaroon na ng pagbabago at matapos na yung mga hirap na nararamdaman mo this time. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito, medyo painful yung situation ng iba sa inyo. May mga sitwasyon na hindi nagiging maganda yung feelings, no? Dito, may mga emotions, sad situation ako na nakikita sa'yo. Medyo ang tingin mo kasi parang ang bagal ng ikot ng mundo sa akin. Parang bumagal, kumbaga, bumagal yung mga nangyayaring situation. Pero huwag ka mag-alala kasi you are guided comes the universe. Kung ano man yung emotions mo this time, ano mo lang kay universe siya na bahala sa'yo. Pero huwag ka mawala ng faith pa rin sa taas, no? Kasi sinasabi ito, in the divine timing, ibibigay niya yung the right time. O kung kailan man yan, yung pagbabago na hinihiling mo. No? Tingnan natin. Iba sa inyo, maaring may tao na ipapadala siya sa inyo para sa pagbabago ng inyong buhay. Tingnan natin, ano ang parating this week. May mga ini-illusion din yung iba dito. Ini-illusion, yan, nagkakaroon ng mga stress, anxiety. Yan, medyo danger yung anxiety ng iba dito, no? Nakakaramdam din yung iba sa inyo ng takot, siguro. Anong parating kay Aries? Meron daw, meron kang malalaman na katotohanan. Diyan sa situation. Universe, pwede paki-explain sa akin to.
parating sa kanya. Okay, parating sa iyo. Ano po ito? Okay, parating sa iyo. Ang nakikita ko sa iyo dito, medyo may mga konting delay at cancel situation sa nakikita ko dito, no? Kaya medyo, sabi ko kasi, di ba, in the divine timing, si universe na ang magbibigay sa iyo ng hinihilik mo. Ngayon, there's a cancel or delay situation ako nakikita. Parating sa iyo, medyo may blockage sa iyo, no? Maaring may mga indecision situation, mga unclarity situation, maraming iniisip, kumbaga, no, andito ka sa sitwasyon mo na hindi mo makahanap yung clarity o hindi ka makapag-desisyon sa buhay, no, maaring ganon. May mga bagay na natatakot ka sa mga magaganap o mangyayari pa, maaring ganon sa iba, maaring ba naman sa inyo, nagkakaroon kayo ng a few options sa mga bagay-bagay na gusto nyo umpisahan, gusto nyo gawin, gusto nyo, kung ano man yan, no, na gusto nyo mangyari sa buhay mo. May mga bagay na sinisiyasat mo, inaalam, or andun yung sitwasyon na andun talaga yung daydreaming or nagpa-fantasizing ka with something, pero delay nga siya, di ba? May mga few options kasi ako na nakikita sa iyo. Kumbaga, nag-staying put ka or yung iba is being held back ka sa sitwasyon mo, sa nakikita ko dito. In disbalance kasi, no, ang nakita ko dito. Yun, may sitwasyon ako na nakikita na may tao na dishonest or merong, sa iba naman, merong hindi naging magandang bunga. Kasi, sa iba parang may gusto kayong mahustisyahan o gusto nyo aksyonan, pero hindi nangyayari yung situation, ano, sa nakikita ko dito. Hindi ko pa nakikita. Yun, ang nakikita ko dito. Also, is, yung iba hindi siguro kayo lahat, pero almost lahat sa inyo is you are committed to a frustration. Na andito kayo sa sitwasyon nyo na you're stuck, you're trapped, or you are focusing in a painful situation. So, nakikita ko dito. Kumbaga, hindi ko alam why, pero stress yung nakikita ko sa'yo dito. Nagkakaroon ka na ng negative thought or nagkakaroon ka ng victim mentality sa iba sa inyo. Nagiging palaisip ka dito. May mga bagay na you still holding, kumbaga, Pero alam mo, ang iba kasi sa inyo, yung kung nasaan kayo ngayon, kung ano yung kinalalagay nyo, kayo rin mismo ang pumili niyan. It's your choice. Kaya, kayo rin mismo ang makakapagsolusyon o makakaalis dyan sa sitwasyon mo. Tandaan mo, the choices is always available is in yours. Nasa sa'yo si key, no? Nasa sa'yo yung desisyon na to. Ikaw ang naglagay sa sarili mo sa sitwasyon mo, ikaw rin ang makakapaglabas sa sitwasyon mo ngayon. It happened because of your decision. It happened because of your action. Diba? Kaya iba dito, magulo yung isip, maraming iniisip. No? O nahando naman yung iba dito, meron mga parating na opportunity. Ako nakikita, maaring may mga pag-aaralan kayo, meron kayong mga lesson na gagawin, no? Parang may mga new idea, magiging very idealism ka sa iba sa inyo. Yun. And then also, merong makikipag-communicate sa'yo. Pwede siyang vice versa, ha? May makikipag-communicate sa'yo na mas bata sa'yo. Pwedeng ikaw, ito, or someone's mas bata siya sa'yo. Para marami siyang sasabihin, or ikaw ito, marami ka sasabihin sa kanya. Ano ang dapat iwasan ni Aries? Pwede rin na sa iba dito is marami kang malalaman na information o kaya marami makipag-communicate sa iyo. Marami kang makakausap.
pwedeng mga bago, pwedeng mga nakakausap mo na talaga sila, ganyan. Ano dapat iwasan? Dapat iwasan? Okay. Ang dapat mong iwasan. Uy po, queen and queen, oh. Okay. Ang dapat mong iwasan is yung, syempre, yung mapanghinaan ka ng loob at yung mawalan ka ng pag-asa sa buhay. No? Yun ang dapat, ang iiwasan mo. Kailangan palagi kang umasa na may pag-asa kasi nandito naman si Divine. No? And then also, sinasabi dito is focus to your stability, focus to your health, focus sa meron ka sa ngayon. No? Sa ngayon kasi marami sa inyo hindi stable in life. Ibig sabihin may mga problema ako nakikita either sa health issue mo or sa iba dito maaring there's a mother figure or kapatid man yan or sino man yung tao sa paligid mo na may sakit. No, pwede ikaw rin may sakit sa iba sa inyo. Ang nakikita ko dito. And then iwasan mo, hindi ko lang alam kung yung iba sa inyo is may trabaho or wala. Yun na nakita ko. Kung hindi man kayo may trabaho, ay kung meron naman kayong trabaho, ay wala ako nakikitang ipon. Yun na nakikita ko dito. Iwasan nyo, siguro yung panghinaan ng loob, yung hindi ka mag-action, at hindi ka maging aware sa lahat ng aspeto ng buhay mo. No? And then, iwasan mo rin yung ano yung pabago-bago isip. Pero it's up to you, siguro baka pagod ka, ganyan. Or yung mga tao na moody, ganyan. Iwasan mo yung mga tao unfaithful, mga tao na hindi very supportive sa'yo. Iwasan mo. Bakit may dalawa akong tao na nakikita sa'yo? Siguro dalawa person mo. May 2 person ako nakikita dito. Iba dito, 2 person, tapos may isa pa. May po kumapangatlo ah. Yan, iwasan mo yung magsinungaling. And syempre, yung mga tao na sinungaling, vice versa tayo. No, iwasan mo yun. Maging unfaithful, mga taong unfaithful, magsinungaling, mga taong sinungaling. Ganyan. Magkaroon ka ng yung maging makasarili or mga taong makasarili, iwasan mo. Yung magkaroon ng insecurity or mga taong ganun din, manipulative. No? And then also, yung mga taong nagagamitin, yung mga taong gagamitin ka lang. At syempre, iwasan mo yung manggagamit ka. No? Hindi ko naman sinasabi na kasi vice versa naman tayo, di ba? Syempre sa sarili natin, huwag tayong manggamit ng tao. Di ba? Or yung mga tao na gagamitin ka, umiwas ka na lang doon. Ano ko lang sa kamay ko? So, iwasan mo rin yung mga chaos, ha? Yung ikaka-cause ng chaos, ng gulo. Umiwas ka. O yung mga taong gusto ng gulo, umiwas ka na lang. Tsaka yung alam mo yung nalilito ka, no? May tao, alam mo ba na may tao ako nakikita dito na nanggagamit? Taong manggagamit. Alam mo yung alam mo ba yung egotistical love? Yung mahal mo siya, pero siya, I need you. Hindi kita mahal, pero kailangan kita. Pero ikaw lang nagmamahal. Yun. May ganun. Taong nanggagamit. Or sa paligid mo, may taong ginagamit ka. Or ikaw ang nanggagamit. Tingnan natin ang yung love. Yung pagiging makasarili, ganyan, or mga taong sakim or makasarili, iwasan mo rin. Vice versa tayo. Kamusta ang love? Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man to. May nalulungkot ah. Nalulungkot kayo? Okay. When it comes sa love, aba, may mga tao ko nakikita dito. Okay.
When it comes sa love, kung kayo is nagkahiwalay nitong taon na to, ay this week pala, this week, ang nakikita ko dito, kung nagkahiwalay kayo nitong taon na to this week, nakikita ko dito is magkakaroon kayo ng communication. May communication ako. Either ikaw makikipag-communicate o siya yung makikipag-communicate, ano? Pero ang nakikita ko kasi dito, medyo maaaring hindi na kayo ganun nag-usap or minsan lang kayo mag-usap nito. Nagkakausap kayo pero minsan lang, siguro, pag gusto. No? Pero there's a connection this week ako na nakikita dito na magaganap. Kasi isa sa inyo, there's a boundary, no? May boundaries. Ikaw or siya. And then also, iba dito, no, nagkaroon na ka ng blocking, ano, nitong taon na to. Kung kayo naman is in relationship, alam mo yung pagiging hot and cold nung karelasyon mo. Ganun, ang nakikita ko dito. Pilit na nagpapakatatag, pilit na pinapakita niya na strong siya, pero deep inside, nahandoon yung may mga bagay na iniisip siya. Yun. Pwedeng sa iba dito is nagkakaroon ng choices in love life. Pwedeng ikaw ito or siya. Kasi there's a two person ako na nakikita dito. Yun ang nakikita ko dito. Medyo makimkimin, no? Yung isa sa inyo, medyo kinikimkim niya lang yung nararamdaman niya. Sa nakikita ko dito. May bagong padadating sa'yo. May bagong darating na pag-ibig. Meron. Tapos meron ding the past. Ako na nakikita. Dito. 1, 2. Yung iba dito, ang dami. Ang dami mo naging karelasyon pala. Pwede ba dito 2, 3, 4? Pwede yung mga iba doon nakaraan na, no? Pero marami kasi akong taon na nakikita dito. Yun, this week, ang nakikita ko sa'yo, hindi man siya mag-sorry sa'yo. Maaari ko nagkaroon man siya ng something na mali. Hindi man siya mag-sorry sa'yo. Kasi hot at cold yung energy niya. Maaring sasabayan ka niya sa agos ng kung ano ipapakita mo sa kanya, maaring gano'n. Aayunan ka lang niya. Kasi ang nakita ko dito, may tao dito na hindi siya pala sorry. Kumbaga mag-sorry man siya siguro piling-pili. Yun ang nakikita ko dito. Meron sa relationship, na dito rin yung sitwasyon na ikaw or siya, may hinahanap siya na wala sa partner niya. Something missing. Alam mo yun? In this relationship. Yun ang nakita ko dito. Yung iba sa inyo, maaring magkaiba kayo ng lahi nitong tao na to. No? Huwag kayo sa ulo ni mami. Dito sa baba. O kaya magkaiba kayo ng language. Yung iba naman dito medyo may gap yung edad, no? Kay Aries. Uy, again, no? Wheel of Fortune and Wheel of Fortune. Ano po to, universe? Uy. Hala? Kala ko pareho. May sakit ka? Or may taong may sakit dito? Alam mo na, dito ka sa sitwasyon mo, Aries, na minsan pinepeki mo yung nararamdaman mo. Teka lang, ayusin ko yung manggas ko. Pinangat ko yung manggas ko. Minsan, andun ka sa point na pinepeki mo na lang yung nararamdaman mo. Yun ang nakikita ko dito. Yung stagnant yung iba dito, no? Kahit may mga bagay na gusto nyo aksyonan, gusto nyo gawin o baguhin, medyo nahihirapan ata yung iba dito. You're stagnant, may mga sitwasyon na indecision ka, may mga bagay din na ina-avoid mo, no? Or someone's avoiding you. Pwedeng you avoiding or siya yung nag-avoid. O ikaw nag-avoid. Vice versa tayo. May nakikita rin ako dito na pagsiselos,
Pwede ikaw is seloso o selosa or vice versa, someone, no? May manipulative din ako na nakikita dito sa situation mo. May masungit tsaka magagalitin sa relationship. Or pwedeng yun nga, sabi ko parang moody siya. Iba naman dito is may nakikita ako dito na hindi ko alam kung inaapi ba siya, binubuli ba siya, minamaltrato ba siya, o kung ano-ano lang yung sinasabi sa kanya. Ganun. May tao na troublemaker. May hot temper din. Magagalitin, kumbaga. Sana hindi kayo to, kasi may nakikita kong taong alam mo yung taong naghahari-harian. May nakita kong gano'n. Dito sa sitwasyon mo, may mga sitwasyon na hindi mo pa ma-let go, o hindi ka pa makaalis, or hindi ka makascape dun sa sitwasyon na yun. Meron akong nakikita sa'yo. Pwedeng may mga gusto kang gawin sa buhay, pero napanghihinaan ka na loob, hindi mo magawa. Pwedeng ganun. Ariko, ate? Pareho pa. Thank you. Yung iba talaga ito, maybe you are thinking about nag-iisip ka ng parang nag-iisipan ka, pwedeng nag-iisip ka na umuwi ng hometown, makita yung karelasyon mo, makita yung family mo, makita yung mahalaga sa'yo, ganyan. Gusto mo mag-travel, o gusto mo umuwi ng Pilipinas, pero nandun ka sa point, or kung saan man probinsya man yan. Pero handun yung sa point na hindi ko pa nakikita yung desisyon na to. Pero handun yung point na you are thinking about dun sa situation na to. Medyo there's a hardship situation ako na nakikita sa'yo, no? And then, ang nakikita ko sa'yo dito ay you're waiting for something. Pwedeng you're waiting for a reward, result, o may mga bagay ka na maaring magkakaroon ka ng mga progressing this time. May nakikita pala ako sa'yo na papers and documents. Hindi ko alam kung ano yun, baka yun yung kailangan mo i-progress, kailangan mong sulatan, ipasa, asikasuhin. May ganun ako, nakikita sa iyo, no? And then, ang nakikita ko sa iyo dito is yun nga, sabi ko sa iyo na parang may mga kailangan i-progress o may pina-progress ka, may ina-analyze ka. You're waiting for something, you want to create something into your life, pero hindi mo alam kung paano, no? Hindi mo alam kung paano ma-fulfill o ma-achieve yung bagay o matapos yung sitwasyon mo na nahihirapan ka. May mga unfinished business din kasi ako nakikita sa'yo, Aries. Hanggang ngayon siguro may unfinished business ka. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. May mga frustrations in life, Yung iba naman sa inyo is nagkakaroon daw kayo ng reflection from the past situation. Naiinip na kayo? Iba dito parang bahala na. Parang iba naiinip, nababagot, naboboard, ganyan. May blockage kayo, Aries. Yun ang medyo iwasan mo lang, yung blockage. Kailangan mo rin kasi mag-action dito. May tao dito na naghihintay, May tao naghihintay ng communication. Pwedeng ikaw ito or siya. May taong naghihintay, mas bata sa'yo. Or pwedeng vice versa. Naghihintay siya ng communication, text message, or connection. Uy, ano ba naman card mo?
Okay. May nakikita rin ako na ano, parang advisor. Hindi ko alam kung ikaw ang mag-a-advise or you need some advice or may mag-a-advise sa'yo. Yun ang nakikita ko. Parang doon sa advisor, may nakikita ko dito na hindi ko alam kung ikaw something lawyer, IT, dentist, law, parang law, and then parang judge, parang ganun. Parang may nakikita akong ganun. Hindi ko alam kung ano yung connection niya sa'yo. Yun. Tapos, meron din ako nakikita na authority. Baka yung sa papers and documents is from the government. Hindi ko alam kung ano pero parang may nakikita akong ganun. Oo, may nakita ako. Sabihin, ate, saan mo nakikita? Sa vision ko. Baka sabihin nyo, ano ko sabi ni ate? May nakita akong ganun. Hindi ko alam kung ikaw yun or may mga dapat kang or just a connection about dun sa mga bagay na yun o sa sitwasyon na yun. Ang nakikita ko sa'yo dito, mag-ingat ka na lang, mag-ingat ka sa mga tao makakasalamuha mo. Lalo na kung bago ito or kahit na bago ito or yung mga tao na makakaramdam ka na papahalaga. Vice versa, pagpapahalaga sa iyo, medyo nakita ko hindi magiging maganda. No? Mag-ingat ka rin sa pera mo, sa mga mahalagang bagay, mahulugan ka or manakawan ka. Siyempre, meron din ako nakikita dito na someone or there's a sneaky situation, Pwedeng sa trabaho mo, may nakamatsyag sa'yo, nag-i-sneaky sa'yo, or may stalker ka, baka may stalker ka, di ba? O kaya nahandun yung situation na may may corruption. There's a corrupt. Ako na nakikita sa'yo. May corruption. Corruption, parang gano'n. There's a person na gustong maghigante sa'yo. May tao na gustong maghigante or maybe gusto mo maghigante. Palagay niyo tatandaan, vice versa, no pointed name, wala pangalan mo dito. May tao na hindi nagiging unfair o gano'n, parang inequality or hindi siya unfair dito sa relationship na to. No? Pwedeng iba sa inyo is may third party or there's a third wheel or andun yung may mga nasa paligid mo na ginagamit ka lang, nilalaro ka lang, ganyan. Or vice versa tayo, Sana hindi ikaw to. Yun na nakikita ko dito. May mga sitwasyon na hindi mo makita yung clarity. You want to getting away with something pero medyo mahina or napanghihinaan ka ng loob sa nakikita ko sa dito. Namamanipulate ka ng sitwasyon. May ano pala dito, pagtataksil na nagaganap, Iba dito, third party. Sa iba dito is pagtataksil. May taong manggagamit makasarili sa Kim, ako nakikita. And then, someone is, status obsessed when it comes to a status. May ganun. Ako nakikita. Yun, may taong matigas. Yun nakikita ko dito. Ingatan niyo yung yung iba sa inyo kung may business kayo or sa trabaho, siguro you're not stable, medyo magulo, nagkakaroon ng conflict, hindi pagkakaintindihan, maaring ganun, no? Or sa pera nyo, maaring hindi siya talaga totally stable pa sa ngayon. Ingat kayo sa mga taong mangliling lang at manggagamit, May taong matigas ang ulo, Parang may tao dito na walang pakialam. Parang wala siyang pakialam sa lahat. Okay, there's a union or waiting for a union, Sa iba sa inyo. At ito yung sitwasyon na may tao na naghihintay. Pwedeng ikaw ito or someone. May taong naghihintay na gusto niya ng communication, gusto niya ng partnership or commitment or connection. Yan, gusto niya ng union.
Itong tao na to is nagkaroon siya ng awakening sa sarili niya, no? Kumbaga nagkakaroon siya ng attraction in life, or maybe this person is nag-iisip siya on there's a plan to move forward para sa'yo, or maybe this is you to move forward. O kaya ikaw ay naghihintay na kumonek sa'yo itong tao na ito. Pwedeng kapatid mo, magulang mo, pwedeng karelasyon mo, pwedeng ganon. Ang nakikita ko dito, no? Pwedeng a person who is in a distance na sa iba sa inyo, pero there's a communication coming. Ako nakikita sa iyo. May makikipag-communicate. You try to make it balance, yung sitwasyon na meron ka sa ngayon, may mga bagay ka na iniisip, may mga bagay ka na ini-evaluate, no? Sa nakikita ko dito, may mga nagre-reflect din sa iyo from the past situation sa mga taong nagkaroon ka ng connection, kung sino man ito, or nagkaroon na ng distansya. And then also, merong ka daw, kasi may tao dito nagbago na, no? May taong nagbago or may taong nagkaroon siya ng pagbabago in life. May taong nagbago dito talaga. Haba tayo. May nakita kong travel sa iyo, pero yung travel na yun medyo may blockage kasi siya. Siguro maybe you are thinking, or handun ka pa talaga sa sitwasyon mo na saan ba ako pupunta, ano bang gusto ko, ano pang ganyan. Yun, thinking pa siya, no, sa ngayon. Pero in your action, pwede siyang mangyari. Kaya handun pa siya sa negative and positive kasi yung situation na to. Pero ang sabi dito is maaring may tao na tutulong sa'yo o may hihingi ng tulong o may tutulungan ka, vice versa. Makaka-receive ka daw ng gift no? May makaka-receive ka daw ng gift, tulong, pagmamahal with someone. Yun na nakikita ko ito. Hindi mo alam kung saan ka tutungo, ano? Medyo parang nalilito ka or talagang nag-iisip ka talaga dun sa bagay. May mga bagay kasi na sinisiyasat mo, naghahanap ka ng katotohanan, urong-sulong, o ano ba dapat gawin, ganito ba, dapat you want to recover from a difficult situation in life sa nakikita ko sa'yo dito. Pero ang sabi dito, may magtatapos sa'yo, or maybe you're thinking about, talaga? Huwag naman siguro. Sino ba to? Ba't sabi siyang death? Nag-iisip ka na sana mawala ka na? Or someone thinking na sana ganun. Pwedeng sa'yo, pwedeng sa sarili mo, sinasabi mo yun, o pwedeng ikaw sinasabi mo sa tao na yun. May ganung pag-iisip. Ako nakikita dito. Mag-ingat kayo, ha? Arigato naman, God bless.